Magandang umaga pong muli sa ating lahat. So, habang nakaupo kayo, buksan po ninyo at sa ating mga online viewers, Psalms 105 verse 1 to 5 o sa Tagalog, awit. At aking babasahin mula verse 1. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat isalaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng mga nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya, siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Verse 5, ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. May tatlong dahilan po kaya tayo umaawit tuwing linggo. So kalabitin mo yung katabi mo, alam mo ba yun? Unang dahilan, tayo ay nagpapasalamat. Sabihin nyo, pasasalamat. Ikalawang dahilan, pagpupuri. Sabihin nyo, pagpupuri. At ikatlong dahilan, pag-alala sa kanyang mga ginawa. Sa kanyang mga ginawa. Amen? Handa na ba kayong magpasalamat, magpuri, at alalahanin yung mga past victories na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Amen? Parang mahina. Amen? Amen. Tayo po'y tumayo. Sabi sa awit, di tayo mag-iisa. Amen. So, sama-sama tayong pumalakpak at magpuri sa Kanya. Buong sigla nating pasalamatan ang ating Panginoon. Amen. Diyos na makapangyari, hari na taas-taas, sa aking puso ay pagpapala. Sige po, tayo umawit. Kailan may hindi ulitin po natin, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taas, sa aking puso ay pagpapala mo't pagsama. Huwag po kayong mahiyang pumalakpak at umawit. Kailan may hindi anong pangako sa atin ng Diyos? Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu at kagalakan upang lahat, amen, mapagtagumpay. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taas, sa aking puso ay ngitian mo yung iyong katabi. Pagpapala mo't pagsama ay laging naranasan. Kailan may hindi minsan pa akinin natin yung pangako. Pangako mo sa akin, hindi ako. Sige po, isigaw nyo. Sa bawat sandali ay laging sasama. Amen. Banal na Espiritu, hadila'y malakas. Upang lahat, sama-sama tayong umawit, Diyos! Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taas, sa aking puso ay mananatili.
tayo hindi nag-iisa dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Handa na ba kayong sumayaw at magpuri sa ating Diyos? Pagkat siya ang kasama natin ngayong umaga. Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Sige po, ikembot niya. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Sino po ang kasama natin? Kasama natin ang Diyos. Come on, church! Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan! Tumaan man ako sa ilog. Di ako malulungkot. Amen! Tumaan man ako sa apoy. Di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Tayo po'y umikot, magkamayan, magbigay ng pagpapala sa bawat isa. Kasama na. Sige po, lahat ay kamayan natin. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Hallelujah! Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Minsan pa kasama natin. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Tayo pong lahat kasama. Amen. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. Isang malakas na palakpak para sa Diyos na kasama natin ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Kaya po tayo nadako sa lugar na ito upang sama-samang umawit at magpuri sa Kanya. Patuloy nating damhin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Sama-sama tayong magpuri sa Kanya sa umaga pong ito. Minsan pa ulitin natin, walang hanggan. Walang hanggan. Katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa... Opo, Diyos, nakikita mo ang iyong mga anak sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Sama-sama tayong umawit. Pupurihin ka sa awit. Tataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapatayan. Walang hanggan. Walang hanggan. Katapatan sa buhay ko'y
kami po, O Diyos, ay naririto dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Habang sama-sama tayong magpuri sa Kanya. Itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di map. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapuri. Yes, Jesus, kalwalhatian ngayon at magpakay. Sa'yo lamang, Jesus. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at sama-sama tayong magpuri. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa, pupurihin ka sa awit. Come on, church! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Sa lahat ng panahon, Ikaw lang ang aming Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng oras. Nariyan para Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Tunay nga, O Diyos, Ikaw lang ang tunay na dakila. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa niyang lahat, ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat. O Diyos, hallelujah. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindig ang, come on church, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng oras, nariyan para sa Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa buhay. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama.
Sige po, tayo'y malayang makapagpuri. Malaya nating isigaw ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan niya sa lahat ng panahon, sa bawat oras. Hallelujah! We worship you, Lord. Ikaw lang ang aming dadakilain, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos, ang aming dadakilain, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lang sa lahat ng panahon. Hallelujah. Sa ating sariling tinig, awitin po natin muli sa lahat ng panahon. Ikaw ang Diyos sa amin. Hallelujah. Hindi po kami magsasawang isigaw ito, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay. Di siya nagbabago, di nagbabago. Diyos ka, tanging sandigan, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay. Dakilain ka, dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, sa ikatlong taon ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan sa aming gawain, ikaw ay nararapat na itanghal, papurihan at sambahin ng iyong mga anak. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa katapatan mo, O Diyos, sa kabutihan mo, at hindi mo kami iniwan, Panginoon. At inaangkin namin, Lord, ang katagumpayan sa aming buhay, Panginoon. Inaangkin namin ang katagumpayan ng aming gawain dito po sa komunidad ng Barangay Talipapa, O Diyos. At inaangkin namin, Panginoon, na marami pang buhay. Panginoon, marami pang kaluluwang makakakilala, makakarinig ng iyong salita, at makakadama kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat sa lahat ng panahon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen. Manatili po tayong nakatayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Mark, chapter 4, verse 30 to 34. Tinatawagan ko po si Ate Beb sa pagbabasa ng ating pong scripture ngayong umaga. Mark 4, verses 30 to 34. Again he said, "What shall we say the kingdom of God is like, or what parable shall we use to describe it? It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on earth. Yet when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such big branches that the birds can perch in its shade." With many similar parables, Jesus spoke the word to them, as much as they could understand. He did not say anything to them without using a parable. But when he was alone with his own disciples, he explained everything. Amen. So good morning po sa lahat. Good morning. Ayan, so nabigyan na naman po ako ng opportunity to stand here today. So praise God. So kahit po may sakit, inuubo, tuloy pa rin po tayo para po sa ating Panginoon. Amen.
So pagpasensya niyo po ako kung medyo uubuhin ako mamaya. So, hindi, meron po akong candy. Sige. So, according to our text, Mark 4, Mark 4, 30 to 34. So, ano to? This is about the parable of the mustard seed. Aware po ba ang lahat kung ano ang parable na ito? Or may idea na ba kayo kung ano yung parable na ito? Okay, sige. So, kung wala pa, or kung meron man, dagdagan natin. Kung yung wala pa, bigyan natin ng information. Okay. Sige. So, bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Quick prayer lang. So, Lord, we thank you for today. We pray that you open our hearts, open our minds, and Holy Spirit, guide us to understand on what's the preaching that you want to teach us today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, amen. So, sino na po ba dito ang natinik sa daliri or ano tayo, natibos ba o natipo? Tibo? Natibo, no? Sino po ba naka-experience sa atin ng ganon? Kung kunwari, napahawa kayo sa kahoy, no? Tapos biglang may pumasok na maliit na kahoy. Ngayon, nasa lubsob, no? Yung ganong feeling po, no? Ang liit-liit lang niya, ramdam na ramdam niyo sa buong katawan. Kahit po, pag masakit ang inyong ngipin, no? Kahit isang ngipin lang yan. Basta, sumakit siya, ramdam ng buong katawan. Kaya meron po tayong kasabihan na, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Okay? So, ano naman po connection nun dito? So, let me start by asking you a question na bagal ng ano. Ayan. Can something so small really make a big difference? So, ano po natin i-take note po natin tong question na to. So, pakibasa nga po. Ayan, amen. So, itong tanong na to, sasagutin niya 3 pointers sa ating pag-i-discuss ngayon. So, before we start, i-define po muna natin ano ba ang mustard seed. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang mustard seed po ay ganit yan lang kalaki. Napakaliit lang po ng mustard seed. So kung nasa daliri nyo po, siguro yung parang kisses lang, na ganun lang siya kaliit. So imagine, ganun lang kaliit yan. So ang mustard seed daw po, ay isang small round seed of a mustard plant. So which is part of a cabbage family. So ano pala siya ng cabbage? Kamag-anak sila, pamilya. The seeds are important spice in cuisines around the world and available in several varieties. So, merong yellow, may brown, may black. So, parang tao lang din, no? May iba-ibang lahi. So, they are most often used sa ginagawa siyang powder or yung kung nakatikim na kayo nito, yung mustard na yellow condiment. Sarap sa hamburger yun, di ba? So, yun. So, ganun ang mga ano niya na nagiging product niya. Okay? So, kung tumubo naman ng mustard seed, ganyan siya kalaki. Nagiging puno siya. Imagine from a small seed, it will grow into the biggest plant in your garden. Okay, so that's what exactly Jesus wanted in His disciple to think about this parable. So, kinumpare niya yung kingdom of God into a tiny mustard seed na kahit smallest to, hindi siya, it's almost invisible, but if it's planted, then it can grow something unexpectedly large and life-giving. Okay. So sometimes in our faith, parang feel natin we are small, we feel na hindi tayo naka-influence sa ibang tao, hindi tayo nakaka-influence sa church, or sabihin nyo na, ay, wala akong gift, wala akong God-given talents. But it doesn't mean na kung wala man binigay sa'yo, ito nga yung nire-remind ni Jesus na God's kingdom works through small beginnings that grow into something great.
So kung wala man tayo yung maliit ang faith natin, maliit influence natin, or maliit ang gifts natin, magtanim tayo kasi si God naman ang magpapabunga nito, magpapalago nito. Okay? So question ulit, ano yung question natin? Can something so small really make a big difference? Okay. Ang answer, yes. Because, pakibasa po, boss? Okay. Amen. So that is according to Mark 4:31. So it's like a mustard seed, which is the smallest seed of the earth. So, small doesn't mean weak or insignificant. But in God's hand, small things can carry divine power and unlimited potential. So, wag niyo pong mamalitin kung sabihin niyo na, ay, taga-punas lang ako dito sa church. Ay, taga-walis lang ako dito. Or, kahit ano lang yung, ay, ma-attend lang ako. Okay na ako doon. Hindi, si Lord ang bahalang mag-aano sa inyo yan. Basta nag-plant kayo ng something is, si Lord ang bahala dyan. So, ang gagawin nating comparison for today is, magbibigay ako ng biblical examples, and then practical examples, and then afterwards, may challenge tayo that we can do for us to grow. Okay? So, for our biblical example, ayan. So, si Jesus, paano ba siya nanganak? Pinanganak. Di ba sa manger? So, kung iisipin nyo, ano ba ang manger? Di ba, ano lang to? Ano lang ng, tawag doon? Sabsaban. Bali yung animals lang ang nakatira dito. So, ano lang to? Straw, kahoy, meron lang parang kubo. So, ganun lang. Imagine, doon nagsimula ang buhay ng ating Panginoon. Pero siya pala ang magiging savior ng ating mundo. So napakaliit lang nung pinanggalingan niya. Next one, si David, shepherd boy lang siya. Then naging siya, king of Israel. He is the greatest king of Israel. Next one, si Gideon naman. So, siya ang konti sa kanilang tribe, 300 lang sila, pero yet, God used him to defeat an army. So, thousands ang kinalaban niya dito. Next one, David and Goliath. So, si David, young shepherd lang din siya. Ang kalaban niya, si Goliath, 8 feet tall yan, na soldier. So isipin nyo, yung Spartan, ganun siya kalaki. Tas may spear. Pero ang pinantalo lang ni David dyan is sling and 5 stones. Bakit? Kasi kahit small lang siya, basta may faith siya kay Lord, si Lord nang bahalag gumawa nung doon sa storya. Okay? So what are the practical examples naman? Okay. So a simple God bless you can plant a seed of hope in someone's heart. So saying God bless you to someone, kahit sa friend mo, kaibigan mo, ka-office mate mo, or kahit kachika mo lang every day, sabi mo lang, God bless you sis. O, di ba? Sa mga ganung bagay, we can encourage and inspire, or we can plant seeds sa mga tao. Next, a short daily prayer can transform your spiritual life over time. So kahit 5 minutes lang, 10 minutes, every morning, or kahit naliligo kayo, nasa CR kayo, a short prayer can transform your life. So even in small ministry, every one youth group or meeting na corner can spark a revival. So, then inviting a friend to church might seem small, but that invitation could lead to their salvation. So kahit mag-invite lang po tayo, kahit sino, or mas better yet, kapamilya, kaibigan, cousin, ayan.
starting a Bible study with just 2 people could be the beginning of a ministry that reaches many. Yan. So, magandang example po dito is yung joyful ladies natin. So, nagsimula lang po sila 4. So, si Sister Evelyn, Sister Bebs, si Sister Glenda, si Sister Marlene. Ayan. Nagsimula lang yan sa Zumba, nagkaayaan. Tapos ngayon, ilan na sila? Ilan na sila? Oh, 20 na daw sila, 20 plus. So imagine nyo, nagsimula lang sila ng 4. Pero pinalago sila ni Lord na hanggang 20. Amen. Palakpakan natin. So do not overlook what seems small. God often hides His greatness in small beginnings. So I want you guys to ask yourself, what small seed of faith has God placed in your hands? So ano to? It's either, ako personally, ayan, pagtuturo dito. So I use this as my small beginning. Ayan, so yung pagkanta, pag-awit dito, pagtugtog, yun nga. Tsaka nasabi ko nga kanina, yung kahit naglilinis ka lang dito sa church, that is a small beginning for you. So, now, the seed has been planted, but it doesn't grow instantly. So, hindi naman siya overnight, ay, full-fledged ka na agad. So, growth takes time and trust in God. Teka po, at tagal na nga daw. Yan. So, question po ulit. Ang question natin is, can something so small really make a big difference? Ang answer is yes, because God's kingdom. Amen. So, according to Mark 4:32, yet when it planted, it grows. Okay, so growth in the kingdom is often slow and unseen, but it's always sure and strong. So God works in our lives happen beneath the surface. He's growing us even we don't notice it. So for example dito, ang puno, pag nagtanim po kayo, ano ba una? Roots or yung trunk? Roots. Nakikita ba natin yung roots pag tumubo ito? Hindi, di ba? So, minsan, pag nagtanim tayo at minsan madidismaya kayo, tagal naman umano neto, ang tagal na maumusbong, ang tagal lumaki. Pero hindi mo kasi nakikita na ang tubo, pailalim muna bago umangat. So, may ibig sabihin po yon. Okay? So, meaning po nun, means, so growth in the kingdom is often slow and unseen, but always sure and strong. God's work in our lives happens beneath the surface, but is growing us even we don't notice it. So magbigay po muna tayo ng biblical examples. Sobra na, sorry. Ayan. Ang bagal nung PowerPoint. Ayan. So, si Noah po, so nag-build siya ng ark for 120 years before the first drop of rain fell. So, kung kayo man to, 120 years kayo nag-antay bago na-fulfill yung promise ni Lord sa inyo, or paano bago nag-grow. Then next, Joseph went from being sold as slave to prison before finally becoming the second in command of Egypt. So alam naman po natin lahat storya ni Joseph, na binenta siya ng mga kapatid niya, no, as slave. Pero namunga ito na siya yung naging second in command of Egypt. So hindi lang natin nakikita kung anong nangyayari, pero merong merong mangyayari pagdating sa dulo pag nag-grow. Yan. The early church. So, nag-started siya 120 believers lang. Pero ngayon, alam niyo na, worldwide.
worldwide ng Christianity natin. Then Abraham waited decades for God's promise of a son, yet he's never wavered. So si Abraham naman, matanda na sila bago binigyan ng anak. Then Jesus' ministry, nagsimula lang din siya na small. Just 12 imperfect disciples, but they transformed the whole world. Amen. So kung ano po mapapansin natin, lahat sila nagsimula sa small beginnings, but with time, through time, lahat yan matagal lang pangyayari. Through time, may success na nangyari. May gift at growth din na nangyari sa kanila. So, what are the practical examples naman? So, you may be praying for your family's salvation. So, it might seem quiet, but God is working behind the scenes. Amen. So, wag po tayong magsawang mag-pray. Then you might be serving faithfully in a small role, but God is shaping your heart for something greater. You may feel unnoticed, but God sees your faith and prepares you for harvest. Your faith grows when you pray daily, even when you feel like it. Okay? Okay. So wag po tayo magmamadali dun sa process na pinapahintulot ni Lord sa ating buhay. So growth takes time. So what we need to do is we need to stay planted in God's Word. We keep trusting Him and let Him do the growing. Okay? So when you don't see result, don't stop planting. So for example, hindi mo ma-feel na ngayon sa mga ginagawa mo, parang ang insignificant mo sa buhay. Pero magtiwala lang tayo kay Lord. Si Lord ang gagawa niyan. And ang beautiful part nito, once na nagplant tayo at the seed finally grows, tayo mismo ang magiging blessing to bless others. Amen. So question ulit. How can something so small really make a big difference? So, third point, answers is yes. Because Amen. So God's kingdom uses your growth to bless others. So this is according to Mark 4:32. So the mustard seed becomes the largest of all garden plants. With such big branches, the birds can perch in its shade. So when the mustard seed grows, it becomes a tree that provides shade and shelter. In the same way, when grow in faith, others around you find you comfort, guidance, and encouragement. So be like a mustard tree kapag tayo'y umusbong na. So we can be helpful to others, be a blessing, became a guidance and encouragement. Okay, so doon po ulit tayo, biblical examples. Ayan. So si Joseph po, his faith saved not only himself but an entire nation. So si Ruth naman po, her loyalty brought redemption to her family and future generation. So si Ruth po ay isang Gentile. So meaning hindi po siya Jew. But because of her faith and loyalty to God, nagpasama po siya sa kingdom. Then next si Paul. Paul once a persecutor but became a refuge of truth for churches across the world. So si Paul po ang ating parang pinakamagaling na saint, na apostle, na si Apostle Paul. Then, yun nga, early church,
shared what they had and blessed entire communities. So kung isipin niyo po dati ang ang church nung panahon nila, panahon nung after mamatay si Jesus, maliliit na group lang yan. Then lumaki lang sila ng lumaki through sharing. And yun nga, dahil si God ang nagpa-grow sa kanila. Amen. Bagay na clicker. Ayan. So what are the practical examples? So your faith under pressure inspires someone to keep believing. Your story of God's goodness strengthens others in trials. Your generosity or kindness become a safe place for people who feel broken, and your testimony gives someone hope. Your obedience can open doors for others to encounter Christ. So all in all, ang ano lang neto is you're a living testimony. So yung journey mo in God's faith, yung journey mo as being a Christian, yun ang magiging testimony mo to give encouragement to others. Amen? So your growth is not for you alone. It meant to serve others. So be a tree. Be a mustard tree that gives shade through prayers, your service, and your love. So question, who finds rest in your branches today? May mga tao bang nagre-rest sa branches nyo? Na kayo ang nag-encourage? Kayo ang nagbibigay ng service or your love? Ayan. So, question ulit. So can something small really make a big difference? So, ang answer natin is yes, when it's planted, nurtured, and surrendered to God. Bagal nung answer. Ayan. So, according to the parable of the mustard seed, because the kingdom of God begins small but holds great potential, it grows quietly but powerfully, it blesses others through your growth. Ayan, so, you may feel small today, your faith, your efforts, or your influence, but remember, the mustard seed doesn't look impressive, yet it carries an unstoppable life inside. So when God plants something in you, it will grow and bear fruit in His perfect time. Amen. So ano po yan? Isang magandang example po dito is itong church po natin. So nag-start po tayo San Agustin House Church. So una po family lang po namin yan. Del Rosario family. Sa garahe lang po kami nagse-service every Sunday. Yan. Tapos ngayon, ano na po tayo? Madami na po tayo. Full-fledged na church na po tayo. Amen. Fully structured na. Meron na rin tayo kanya-kanyang mga ministries. Amen. So yung mga wala pa pong ministries dito, kung ano po yung inuudyok ng Lord sa inyo, lapitan nyo lang po kami at hanapan po namin kayo ng ministry. Amen. Sige po. Ayun lang naman po. Thank you and God bless. Thank you, Mac. Purihin ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, purihin ang Panginoon. Nais kong ipaalala that God uses ordinary people, like His 12 disciples. Iba-ibang pinanggalingan, pero walang extraordinary sa kanila. Just like us, nagsimula tayo from small beginnings. Dahil ang binabasag ni Jesus sa kwentong ito ng parable of the mustard seed ay yung boastfulness, yung pagiging extravagant ng mga Pharisees. Hindi kailangang, if I may use the term, sabi nga ni Mac, hindi kailangan bonggang-bongga. Ang kailangan ang Diyos.
ang napapapurihan natin. Amen? Kaya tayo tumayo, awitin muli natin yung sa lahat ng panahon. Tunay nga na namnamin natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos kung paano nagsimula ang San Agustin House Church at ngayon ay Victorious Family Christian Community. Hallelujah. Sige po, damhin natin ang presensya, ang kabutihan, kung paano ginawad ng Diyos unti-unti ang ating mga katagumpayan sa buhay, katagumpayan sa iglesia, katagumpayan sa ating buhay Kristiyano. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ay tunay na dakila sa mundo. Sige po, sabayan ninyo ako. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat, at huwag, ulitin po natin, O Diyos, O Diyos. Amen. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Salamat sa pagtanggap sa amin, Panginoon, ng tulad ko. Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka. Pinangahawakan namin to, O Diyos, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Yesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay, di magbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, sa amin, nandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay, sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat. Salamat, Panginoon, nariyan pa sa amin, Panginoong Yesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay, dakilain ka sa buhay ko, dakilain ka sa buhay ko, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Tayo po ay manalangin. Salamat, Lord. Kami man ay nagsimula sa maliit at paunti-unting pagyapak, pagtapak at pagsunod sa iyong kalooban, pero kagilagilalas ang ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Marami po kaming pinagdaan ng mabibigat na pagsubok, pero hindi mo kami iniwan. Sa lahat ng panahon, sa bawat oras, nariyan ka para sa amin, Panginoon. Wala po kaming maipagmamalaki, Panginoon, dahil ordinaryong tao lamang po kami na tinawag mo para sa iyong gawain. Upang ang maitaas, ang matanghal ay ang pangalan mo, ang kapangyarihan mo. Dahil ikaw ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Kaya lubos po ang aming pasasalamat sa 3 taon ng iyong kadakilaan, ng iyong kabutihan at ng iyong katapatan, Panginoon. Lord, nakikita mo po ang buhay, ang puso ng bawat isang naririto na handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Hindi po namin itinataas ang aming iglesia, ang aming gawain. Hindi po ang BFCC. Ang isinusulong po namin ay ang kaharian mo. Ikaw lang ang matanghal, Panginoon. Ikaw lang ang mataas.
Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isang kasama namin na naglilingkod sa'yo. Dito man sa loob ng worship hall o yung mga kasama namin online, Lord. Bless us, bless our families, Lord, and we dedicate our lives, our service, Panginoon, bilang papuri, bilang pagtanggap, Panginoon, sa gawaing itinalaga mo sa amin. Salamat, O Diyos. Punong-puno po ng pasasalamat ang aming puso, ang aming buhay sa iyong kabutihan. At sa bawat gagawin mo pa, Lord, we're so excited, O God, to look forward sa ika-4 na taon, ika-5 at mga darating pa, O Diyos, na gagawin mo sa aming buhay at sa aming gawain. Purihin ka, sambahin ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng kanyang anak sumigaw ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. So tayo po ay malayang makakuha ng ating mga envelope sa likod. At meron po tayong GCash number. At tayo po ay malayang makapagbigay bilang tanda ng ating papuri sa Kanya. Amen. Samahan niyo akong umawit, sapat na at higit pa. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ng pagsama. Amen. Sige po, tayo po'y makakapagbigay na. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aming pastol. Hallelujah! Sapat na at higit pa, bigaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y aking pastol, ikaw ang aming pastol, hindi magkukun. Sapat na at higit pa, bihaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Wala nang mahihiling, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Ang pagbibigay po ay tanda ng ating papuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sana po ay nang ma-instill sa atin. It is a part of our worship, yung ating tithes and offering. So tayo tumayo, inanihan ko si Sister Tish para mag-pray po sa ating offering. Sige po, i-raise po natin ang right hand natin towards our tithes and offering box. Lord, salamat po sa lahat ng blessings ninyo, Lord. We acknowledge that you are our great provider, Lord. And lahat po ng meron kami, Lord, lahat po ito ay galing sa inyo, Lord. We are just stewards, Lord, of what you give to us, Lord. Yung mga sweldo namin, Lord, sa'yo to. And ngayon po, binabalik po namin ang porsyento na ito sa inyo, Lord, because we acknowledge that this is yours, Lord, and that we want to honor you with our finances, Lord. Thank you, Lord, sa blessings ninyo. I pray that you would continue to use these tithes, Lord, for the kingdom, Lord, here on earth. And I pray that you would continue to bless every ministry, Lord, and every member of VFCC, Lord. May we honor you in everything that we do, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Upo muna tayo for some announcements. Nabanggit ko kanina,
tayo po ay nagse-celebrate na ating 3rd year anniversary. So, ligligin mo yung katabi mo. Sabi mo, see you next Sunday. Yan. Ang ating pong celebration ng ating anniversary is on October 19. Yan po ay sa darating na linggo. Ito po ay gaganapin sa 10K Resort. Dito lamang po yan, along Gloria 5, Sampaguita Street, number 15. Medyo magkakaproblema lamang po tayo sa parking space dahil along the, kalye. So, ina-advise namin lahat ng may sasakyan, please be on time at yung Sahara, malapit sa tennis court, ay may mga parking slots. Kaya lang medyo first come, first serve. No? So, dun po tayo mag-park. No? Yun namang malalayo nakatira, katulad nila Tita Julie Lim, hindi na yung magdadala ng sasakyan. Walkathon na lang yan. Mga kapitbahay lang dito. Okay po. So, ang oras natin ay 9 a.m. Yan. At meron tayong dress code or motif. Ang kulay po ng ating susuotin, pwedeng lavender. Ito po yung color sample or swatch. Pwedeng lavender and or color white. Yan. So sabihin mo sa katabi mo, see you next Sunday. 9 o'clock po So be on time dahil alam nyo naman, rented lang po itong resort. So ang ating pong theme ay passing the baton, faith for future generation. So lahat po kayo ay welcome sa aming pong 3rd year anniversary. Next. Meron po tayong intercessory team na gumagawa ng weekly online prayer meeting every Thursday, 7:30 a.m. po. So kung gusto nyo pong makasama sa aming online prayer meeting, please contact Sister Tess Del Rosario, DM, or Sister Glenda Martin. Next. Women's Bible Study. Sino po dito ang kabilang nasa Joyful Ladies? Taas ang kamay. Yan. At kung hindi pa, welcome po kayo, mga kababaihan of all ages, single mom, mothers at heart, no? At kayo po ay welcome sa aming Bible Study every last Friday of the month. Ginagawa po sa number 18, Bia Street, Silvina Village, sa tahanan po ng mga Gamboa. Kids Bible Study na ginaganap kasabay po ng ating worship celebration dito po sa ating worship hall every Sunday 9 a.m. Kung meron kayong pamangkin, apo, anak, isama nyo po ages 3 to 12. Yan po ang kids. Youth and Young Pro, ito naman ages 13. Yung mga teenagers hanggang 42 ba, Mac? Youth and Young Pro. Basta single, no? Kabilang kayo sa Young Professional. Meron po silang ginagawang online Bible and Chill every Friday, 8 p.m. ng gabi. So, kung interesado po ang bawat isa, lumapit lamang po kay Brother Renz, Brother Mac, or Sister Tisha. Later po, lahat ng candidates ng water baptism, meron po tayong seminar and orientation. So habang kumakain po, igagather ko na po kayo sa side na to. Sasabayan na po natin ang pagkain. Dali nyo na yung food nyo para makapag-discuss po tayo about water baptism. So, dahil meron pong water baptism sa ating anniversary, kaya po resort yung aming napiling venue. Shout out! So, we would like to say hi sa ating mga online viewers, si Brother Oscar, Sister Rona Yalong, Kuya Russell Halarnilla, hello po. Si Kuya Miguelito Del Rosario, ang aking kapatid from Cebu, si Jojit Sanggalang, si Sister Divine, kamusta po? Sis Angelique Cruz, hi daw, sabi ni CJ. At mula sa malayong lugar, Kuya Marco Sayo,
Maraming salamat sa panonood. At Ate Bes at Miggy Gamboa, hello. Hi din po sa Japan, si Tita Glady and Tito Noel Bartolome. Marami pong salamat at lagi kayong kasama sa aming mga panalangin. Amen. Yes, and actually today po, wow, we are celebrating ang ating Pastor's Appreciation Month. Wow! Dahil dyan may pa-lunch, joke lang. Yun lang. Actually, meron po kaming prepare na video. Wow! Kaya, ipi-play lang po namin. Ay, isa pa. Wait lang po, nilalakasan ko lang po.
Happy Pastor's Appreciation Day po, tita. Opo nga. Ako message. Oh, may message. Live pa special. Hindi, ako po gumawa ng video. Joke. Pero alam ko po na if nakikita man tayo ni Pastor June, gusto niya sabihin sa'yo na he is very proud of you. And you're doing a good job po sa pagiging pastor ng VFCC. We love you po. And di po nagtatapos dyan. Wow. Meron din pong message si Kuya Joshua on the spot. Hindi, meron po siyang special gift na hinanda niya po para sa inyo. Singenda. Ay, okay. Ikaw magbigay kay ano. Sige. Ayan, so binibigay po ng VFCC ang certificate na to in recognition of your faithful service, unwavering dedication, and spiritual leadership. Thank you for shepherding God's flock with love, wisdom, and humility. Your labor in the Lord is never in vain, and your life continues to inspire and lead us closer to Christ. Sabi po sa Jeremiah 3:15, "And I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding." So salamat po, binibigay po namin to sa inyo. Picture! Yay! At di pa rin po nagtatapos dyan. Ang daming pasabog. Ay, baka dito ka po pinakamatuwa. Joke. Meron po kaming gift na, wait, hintayin natin siya. Apply showcase. Pamaypay. Buksan niyo po yung pamaypay. Pero o ba yun? From VFCC po yan. Ayan. Thank you po, tita. Maraming salamat po. Kanina nabanggit ko na sa opening, isa kayo sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Lagi kong pinapatotoo na kaya rin siguro at peace, no, yung pagkawala ni Pastor June, Pastor Vic, dahil alam niya na hindi niya ako iiwan ng malulungkot ako. Alam niya na I'm in good hands because of the family of God, na isa siya sa nagtatag, pero alam natin na ang Diyos ang ating pundasyon at nagpapalago. Amen. Ito pong lahat ng naggagawa natin, hindi ko po ito effort nating tong lahat. Kaya nga ang gamit namin sa ministry ay team, because we believe in teamwork. At ang Diyos ang nagpapala sa lahat, maliit o malaki nating ginagawa para sa Panginoon. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, salamat po sa pag-appreciate sa aming mga lingkod ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen! Yung tugtog na yun. So, lahat po ng mga October celebrant, dahil last week po ay walang nabiling cake. Parang ang binlaw ata ay puto. Si Axel po.
Si Axel. Si Pen Pen. Wala si Pen. Kanta kayo. Happy birthday. Kasama rin po sa celebration na ito si Sister Rona Yalong na nag-birthday din noong October 7. So, paano to? Sino magpe-pray sa amin? Parang lumabas siya eh. Oo. Yes. Nadama mo ba, Bart? So, hinihilingan natin si Ate Tess na head ng ating intercessory team ang manalangin po sa amin. Take 2, kasi last, pinag-pray ko na din sila. Pero dahil nandito sila ngayon, panalangin natin ulit. Taas po natin ang ating mga kamay at ituon po natin sa kanila. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay tunay na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay ni Judith, ni Andrea, ni Bebs, ni Axel, Panginoon, na nagse-celebrate ng kanilang birthday this October, Panginoon. Tinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. May your favor be upon them, O God, and give all the desires of their heart, Panginoon. At hayaan mo po na puspusin mo sila ng iyong banal na spirito, Panginoon, ng hanggang sa kanilang buhay, Panginoon, ng buong buhay nila, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, na iyong lingkod, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at tunay na pinagkakatiwala namin ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Birthday to Tayo po'y tumayo at tayo umawit ng ating benediction song.
Tayo po ay manalangin. Sa iyo, O Diyos, na dakila at tapat, Diyos na mga Diyos at Hari ng mga hari, sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Mawalay man kami sa presensya ng bawat isa, ngunit wag po kaming mawawalay sa iyong presensya. Pagpalain mo po ang pagkain na aming pagsasalusaluhan ngayong tanghaling ito. Pagpalain niyo po ang mga nagdala ng mga pagkain ito. Patuloy mong pagpalain ang fellowship ng bawat isa. At kami, O Diyos, ay patuloy na magbubunyi, magsasaya, dahil dakila ang iyong katapatan sa loob ng 3 taong pinagkaloob mo sa amin. Purihin ka, sambahin ka, itong aming dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! See you on Sunday po sa ating celebration. God bless us all. Thank you.